Magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nandito for the very first time. Magandang umaga po. Ayan, tingnan nyo po yung mga katabi nyo sa mga bagong dating lang po dito. Huwag kayong matakot, hindi sila masakit mga gat. Ako po si Paul Eguia, ako po ay member ng Preaching Committee and I'm an intern pastor dito po sa Word International Ministries, Alabang. Ayan. So sige, we are in the middle of a series, no? Tama po ba? Sino po yung mga nandito last week? Ayan. Sino yung nag-preach? Gwapo daw yung nag-preach last week, no? Sino ba yung nag-preach last week? Pastor Mer. Oo. Ayan. Okay. Si Pastor Mer, no? Ano yung tinapik po ni Pastor Mer last week sa mga nandito? Ay, patay tayo dyan. Ha? Unity. No? Unity. And ngayon, anong topic natin? Unity pa din. Kasi nasa series tayo, no? Na Church Unity. Thank you very much. Ang dami talaga nagpa-participate dito, no? Ayan. We are in our series na Church Unity. Ayan. Nakikita natin, no? So, last week, napag-usapan natin, syempre, Unity. At ngayon, Unity na naman. Pero sa mga nakakita na po ng poster natin sa Win Alabang page, no, makikita natin, alam na kagad natin kung ano yung magiging topic natin. Isa to sa mga topic nung bata ako, nung nabasa ko tong scripture na to, sabi ko, talaga, posible pala tong mga nangyayari, ano? So, okay, ang magiging topic lang natin, meron akong papakitang picture sa inyo. Sa mga, sino po ba dito mahilig manood ng basketball? Yan, pakitaas ang kamay. Yan, so, familiar ba kayo dito, no? Yan, the GOAT debate. Pag sinabi pong GOAT is the greatest of all time. Sa mga hindi po masyadong nanonood ng basketball, pasensya na, pero bibigyan ko po kayo ng context. Ang basketball po, para sa karamihan, ang maraming magsasabi na ang greatest basketball player of all time ay si Michael Jordan. No? Correct? Okay, so, now, since matagal nang naglaro si Jordan at meron mga pinanganak na bagong generation na hindi napanood si Michael Jordan maglaro. Kaya hindi nila alam yung context kung gaano kagaling si Michael Jordan. Kaya sinasabi nila, possibly, baka si LeBron James ay mas magaling pa kay Michael Jordan. No? Ayan, makikita nyo, no? May division na kagad sa church. Ayan. Okay, so, ayan, marami nagsasabi si Michael Jordan, pero syempre yung mga mas bata na hindi nakapanood, no, kay Michael Jordan, ipaglalaban talaga nila. Hindi, si LeBron James. Pero pag titingnan talaga natin yung mga metrics, no, maraming mga ways to measure kung bakit kung titingnan natin maraming mga measures, no, kung paano natin malalaman kung sino nga talaga yung GOAT. Para sa akin, no, kung titingnan natin yung mga measures, it's Michael Jordan pa rin. For now. No, for now. Tingnan natin, no? Tingnan natin. Somehow, sige. So, ang problem lang sa atin kasi ang mga tao, paglalaban talaga nila kung sino yung choice nila. Kasi nga, meron tayong tinatawag na, meron po kasing 12 cognitive biases ang tao. No? Isa doon ay yung tinatawag nating choice supportive bias. Ano ba 'yon? 'Di ba? Yan yung bias of defending a personal choice. 'Di ba kahit nung eleksyon, na experience natin 'yan. Na minsan hindi na siya about doon sa tao na binoboto natin, about na 'yon dahil we are protecting our choice. And marami po tayong makikita niyan, not just in the politics but also in every areas of our life. 'Di ba? Oh, ito yung pinili ko. Basta ako, wala kayo sa lolo ko, di ba? Wala kayo sa girlfriend ko, wala kayo sa boyfriend ko. Dahil pinili natin yun, at it reflects a part of us doon sa ating choice, kaya pinaglalaban natin yung choice natin. Di ba? Somehow, kaya tayo nagkakaroon ng ganon, kasi nagkakaroon tayo ng pursuit of significance. Nasasabi natin na nagkakaroon ako ng significance dahil naging okay yung choice ko. Okay? So, yan yung ano natin. No? When a choice is enforced, tandaan po natin, anong mangyayari dyan, it is almost always motivated by a selfish pursuit of significance. Not all the time, no? But almost always. Pagka meron tayong, dapat ganito ka magturo. Dapat ganito ka mali yung style ng preaching mo.
ito lang yung mas magaling. Yung kung paano ako mag-preach, ito yung mas magaling na type ng preaching. Pag sa'yo, banuyan. No? Pagka meron tayong mga ini-enforce na choice, nako, mali yung pormahan mo, brother, mas maganda kung ganito. Pagka nagpupush tayo ng mga ganon, nagpupush tayo ng mga convictions natin, almost always, it is motivated by a selfish pursuit of significance. Dahil yung way ko yung tama, magsa-stand out ako. Di ba? Amen ba? Ay, ayaw mag-amen. Sakit! Aga-aga, ganun kagad. Okay, sige, next. So, ang tanong, can unity thrive in differences? Pwede ba? Pwede ba na kahit magkakaiba tayo, pwede pa rin tayong magkaroon ng unity? Pwede pa rin. Di ba? So, ang babasahin po natin, magkakaroon tayo ng passage na babasahin. So, hindi ko ipe-preempt, no? Pero doon sa passage na babasahin natin, merong nag-away. No? Na dalawang people of the Bible. Tapos ano ba nangyari? Nung nag-away sila, sino ba yung pinanigan ni Lord? Di ba? Sino ba yung mali? Paano sila nag-away? So, ang mga babasahin natin is manggagaling sa Book of Acts. So, kilala nyo ba kung sino sumulat ng Book of Acts? Sino? Sino nagsulat ng book of... Si Act. Okay, next. Ang author po ng Book of Acts ay si Luke, no? Sinulat niya yan approximately about 70 AD. At sinasabi doon na siya ay isang physician. Yan, sabi ko, paano nalaman nila na physician yun, no? Kasi nakalagay naman pala sa Bible, nasa Colossians, no? He was also a companion of the Apostle Paul. Yan, makikita nyo siya, no? Ano yung posing niya? Di ba ngayon mga posing ganyan, no? Dati, ganyan yung posing eh. Yan. Okay. So yan, si Luke, siya ang nagsulat ng Acts. At ngayon ang tanong, sino ba yung audience? Para kanino niya ba yan sinulat? Okay, next slide. Yan. Okay. Both books are dedicated to a person named Theophilus. Makikita nyo po yan, pag binasa nyo po yung book sa Luke, pati yung book sa Acts, makikita nyo yan. Ayan, gumagana na. Ayan, okay, thank you. Okay, ngayon, meron po tayong assumption, no? Kung sino ba yung Theophilus na yan? Sino ba si Theophilus? Ang assumption number 1, meron tayong mga school of thoughts. Assumption number 1, he is a high-status Roman official who came to know Christ. No, kaya kung babasahin po natin sa Luke 1:3, ang sinasabi doon, ina-address si Theophilus as the most excellent one. Yung most excellent na yan, kung titingnan natin yung Greek terminology na ginagamit yung word na yan, ginagamit yan sa isang Roman official. So that's one school of thought na sinulat ni Luke, yung Book of Luke and Book of Acts, para makilala ng isang follower ni Christ na Gentile Roman official, si Jesus, at yung ginawa niya after. So that's the first school of thought. The second school of thought, that it was written for the Gentile believers. Kasi pagka kinuha po natin yung meaning ng Theophilus, Theo and Philos, it means friend of God. Diba? Yan. So, ang assumption, baka sinusulat niya to sa mga Gentile believers, mga Gentile, mga people na hindi sila Hudyo but came to know Jesus Christ. So pag titingnan po natin, yung Luke was all about Jesus Christ. Parang autobiography siya. Biography siya ni Jesus Christ. No? Ito, may sequence siyang ginawa. And since it was written for a Gentile, mas accurate yung ano doon, yung events, mas accurate kung paano yung sequencing niya. No? And now sa Acts, makikita natin, kung titingnan natin sa Acts chapter 1 verses 1 and 2, sinasabi diyan, in the first book, which is Luke, sabi niya, I have dealt with all that Jesus began to do and teach. Di ba? Pinakita natin doon. Tapos until the day when he was taken up, after he had given commands through the Holy Spirit to the apostles whom he had chosen. So after nun, nagpatuloy si Luke magsulat about what happened dun sa aftermath nung resurrection ni Jesus Christ. At dahil doon, lumabas na tong account na to, yung Acts. And marami nagsasabi, no, ng mga people na the Acts, kung titingnan natin, kung isa-summarize natin kung ano yung Book of Acts, it's the acts of the Holy Spirit na ginagamit nila yung apostles.
Pero kung makikita natin in my personal opinion, ang Acts po is Acts of Jesus and the Spirit. Continuation siya. And the workings of the Spirit through the people dun sa early church. Okay? So, bago po tayo mag-proceed, let us all pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for our time. Thank you, Lord God, for your faithfulness, for bringing everyone here safely. Father God, as we talk about your word, may just open our hearts, may just open our minds, and grace us with your presence. Thank you, Lord God, and help us, Lord God, na mas maintindihan namin kung ano yung salita mo at may apply namin yun sa araw-araw naming pamumuhay. Thank you, Father God, for this time. In Jesus' name, Amen. Okay. So, Acts 15:36 to 41, yan po ang magiging passage natin. So, pwede ko ba kayong mahilingan bumasa? Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! After some days, and visit the brothers in every city. Ayan. So, makikita po natin, meron pong dalawang words dyan na may underline. Ano po yun? Paul and Barnabas. So yan po yung main characters ng ating story na babasahin ngayon. Now, bago po tayo mag-proceed dun sa ating magiging story, kailangan nating intindihin, sino ba tong dalawang to? Diba? So, si Paul, kilala na po natin yan. Hindi po ako si Apostle Paul, kilala natin siya. Alam natin na isa siyang Hudyo at naniniwala siya sa Old Testament scriptures. At nung nagkaroon ng faith or sinasabi nila na merong Messiah na si Jesus Christ ang dumating, para sa kanya, it's blasphemy. Kaya pinersecute niya yung mga tao. Parang akala niya, mga kulto. No? Kasi para sa kanila, hindi pa dumadating yung Messiah. Kaya pinarusahan niya lahat ng mga members ng, ang tawag nila doon dati, believers of the way. Kasi nga, Jesus claimed to be the way. So pag titingnan po natin yung history, ang tawag doon sa mga Christians noong panahon dati, they are the believers of the way. And si Apostle Paul, ang nangunguna talaga, Saul pa yung pangalan niya, para puksain yung movement nila. Until, alam natin yung nangyari, pero for the people na nandito na hindi kayo Bible person, what happened was, nasilaw siya, nabulag siya, at kinausap siya ni God. Why are you persecuting me? And after that, nagkaroon siya ng realization, bumalik yung eyesight niya, tapos siya ay napasama na sa mga believers of the way. Biglang bumaligtad siya. Now, ang hindi natin kilala masyado ay si Barnabas. Tama ba? So ngayon, pag-uusapan natin, sino ba talaga si Barnabas? No? So, kung titingnan po natin sa Book of Acts, sa chapter 4, 36 to 37, sinasabi dyan, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement, sold a field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. Sino dito yung may lupain, ibebenta, tas ibibigay para sa gamit ng Diyos? Pakitaas nga yung kamay. Tindi nun. Di ba? Di ba? Tinitingnan ko kung sinong magtataas. Sabi na lang ng mga nandito. Tawa na lang, no? Kahit ako kung tanungin ako, mapapatawa na lang din ako. So, ang hirap niya, no? Pero ang tindi nun, after niya ma-purchase yung money, makuha yung money out of the purchase nun sa field, binigay niya para sa gawain ng Diyos. Ang tindi nun. Diba? Ano pa? Si Saul, si Apostle Paul, dahil nga nakilala siya na siya ay nagpa-persecute ng mga believers of the way, ang nangyari is nung time na gusto na niyang sumama, no? Doon sa mga apostles ni Jesus Christ at doon sa early church people, nung gusto na niya sumama, nahirapan siyang makapasok. 'Di ba? Siyempre sasabihin ng mga tao, spiya 'to. Huwag kayong maniwala diyan, spiya 'yan. Tapos dadalhin yan sa hideout natin, tapos papatayin tayong lahat. Si Barnabas yung nagsabi sa verse 27, but Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul, on his journey, had seen the Lord and that the Lord had spoken to him and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Ang nag-vouch kay Apostle Paul para makapasok sa early church ay si Barnabas. So he was like the early mentor ni Apostle Paul, no? So Saul, si Apostle Paul yan, stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord.
So makikita natin, no, bago tayo mag-proceed, at least mayroon tayong context ng story. No? Okay. So, ito pala sila, no? Ito pala yung nangyari prior this, the verse na binabasa natin. So, magkakilala pala talaga sila at medyo malalim yung pinagsamahan nila. Okay? So, ready na ba kayo pumunta sa next? Yan? Ayaw nyo? Gusto nyo? Ayan, okay. Kala ko ayaw nyo eh. Okay. Verse 36. Ayan, balik tayo, no? So, yun. Ang nangyari is sila ay inassign ng mga apostles na mag-preach sa iba't ibang lugar doon sa Rome, no? Sa mga sinasakupan ng Roman government. Si Paul and si Barnabas. After noon, bumalik sila sa leadership, tapos nag-usap sila, sabi nila, what if bumalik tayo at i-visit ulit natin lahat ng mga brothers na nasharean natin, tingnan lang natin, kamustahin lang natin kung ano na nangyari sa kanila. Okay, gandang idea yan, di ba? Okay, sige, magkakaroon tayo ng mission trip. So that was the plan. Alam natin na ngayon, given the context, yun yung gusto nilang gawin. Plan nila, i-visit lahat ng mga churches na nasharean nila prior. Okay? Now, sabi dyan, 37, now, okay, Barnabas wanted to take with them John called Mark. Lupit, ano? Imagine nyo, no? Kunyari magpapakilala siya sa school, no? Hi guys, I'm John, pero you can call me Mark. What? Di ba? Parang, I'm John called Mark. Yan. So, sabi ni Barnabas, sige, balik tayo, di ba? Puntahan natin lahat ng mga tao na na-share natin nung before and i-encourage natin sila. Magsama tayo ng mga tao. Sabi, sige, sino mga gusto mo isama? Sabi ni Barnabas, gusto ko isama si John called Mark. Si Mark. Okay? Okay. Di ba? Yan ang gusto niyang isama. Sabi, but, di ba? Ano ibig sabihin ng but? Sa mga nag-OIA, anong kasunod niyan? Contrast. Di ba? But Paul thought best not to take with them one who had withdrawn from them in Pamphylia and had not gone with them to the work. So sabi ni Apostle Paul, yun? Di ba naalala mo yung first mission trip tayo sa Salamis, kasama natin yan, tapos nung nagdire-diretso tayo, biglang nang iwan yan eh. Di ba? Nang iwan yan, wag na natin yan isama. Kasi baka mapabayaan yung ministry na gagawin natin, mahirapan tayo, wag na natin yan isama. Now, what happened? Verse 39, sabi, and there arose, what? A sharp disagreement, sobrang talas. Pag tinignan po natin yung original translation in Greek, nung word na disagreement, ang sinasabi doon, irritation. Sobra silang irritable sa isa't isa. At dahil doon, siguro, hindi ko alam kung may mga nasabi ba silang masasakit. Hindi ko alam kung paano sila nag-away, no? Sabi, Barnabas, parang Bayabas, ganun. So, they separated from each other. Nag-away sila. Barnabas took Mark with him and sailed away to Cyprus. Kakalungkot naman, no? After nung lahat ng mga pinagsamahan nila, yung mga adventures nila, di ba? Habang umaalis si Barnabas, nakatingin si Apostle Paul. Tapos may mga nagpa-flashback, tapos may music. Gaganon siya. No? Nga, ang tanong, sino ba kasi ito si John Mark na to? Okay? May nakakilala ba kung sino siya? Meron ba dito? Okay, classmate. Okay, si John Mark, ayan, he was a helper on Paul and Barnabas' first missionary journey. Kung titingnan nyo po sa Acts 13 verse 5, dyan nga, doon sa Salamis, doon yung first missionary journey nila. No? Kasi ang nangyari po, ganito yung, nung dumadami na yung mga Gentile believers, di ba? Alam naman natin kung ano yung Gentile believers sa mga people who are first time here. Yung mga hentil po, sila po yung, pag hindi ka Hudyo, hindi ka Jew, ikaw ay hentil. You are a Gentile. So lahat tayo dito, lahat mga nasa Pilipinas, so kung meron ditong Hudyo, pero tayong lahat is considered Gentiles. So dumadami na yung mga Gentile believers, ang dami ng mga people na naniniwala kay Jesus Christ. Now, ito ang naging problema, no? Merong mga Pariseyo na dati, kalaban nila si Jesus. Di sila naniniwala kay Jesus.
Pero after the resurrection, merong mga naging converts na Pharisees. At itong mga converts na Pharisees na to ay napasama sa early church, no, na naniniwala kay Jesus. At hindi nila maialis sa kanila yung mga tradisyon nila. Kaya ang sinasabi nila, dapat ganito gawin, kailangan magpatuli sila. Kailangan, gusto nilang ipasok yung mga Jewish customs. Parang bukod kay Jesus, meron pa silang mga Jewish customs na gusto nilang gawin ng mga Gentiles. At nung time na yun, nahirapan yung mga Gentiles, kaya tumayo yung mga early church leaders. Nung time na yun, ang nag-rise up na leader ay si James. James, the brother of Jesus. He was not member of the first 12 apostles, no? At naging convert lang siya nung after the resurrection. Siya yung naging leader na doon. At sabi niya, kailangan wag nating pahirapan. Sabi niya dun sa mga Hudyo na naniniwala kay Jesus, wag na nating pahirapan yung mga brothers natin who are turning to Christ. Ang hirap na umalis sila dun sa worldview nila eh. Pumunta sila sa atin, tapos maglalagay pa tayo ng mga iba pang mga legalistic measures. It will be harder for them. So I decide, sabi ni James, as leader, wag na natin yun ibigay yung burden na yun sa kanila. Kailangan lang, umalis sila sa sexual immorality, tapos meron pa silang mga iba pang mga binigay doon. Pero hindi na nilagay yung mga iba pang mga Jewish customs. At dahil doon, ayan, sila John Mark, sila Barnabas, sila Paul, pinadala sila doon sa iba't ibang mga lugar sa Rome para sabihin na, okay na wag na tayong magpatuli. Nice! Nice, hindi na tayo magpapatuli. Yes, appear. So, ganun yung nangyari. No? Binalita nila yon. At after nun, no? After nung mga journey na yon, nakikita natin na doon sa journey na yon, si John Mark was the one na biglang umalis at iniwan sila. So ngayon, babalik tayo at kakamustahin, ang hirap pagkatiwalaan. No? Ayan yun, iniwan sila ni John Mark. Kaya sabi nila, wag na natin isama. Pero, merong isang juicy information na hindi natin alam. Alam niyo ba? Gusto niyo yung juicy? Yes. Gusto niyo ng juicy? Sabihin niyo sa katabi niyo, gusto ko ng juicy! Gusto ko ng juicy! Yan. Alam niyo, ito ang chismis, pag sa Bible, pwede. Yung about sa Bible na chismis, pwede. Okay? So, ito yung chismis natin. Si John Mark pala ay pinsan ni Barnabas. Okay, yan. Okay, so, what happened next, no? Nangyari, sige, bahala kayo, sabi ni Apostle Paul, tumuloy kayo sa, missionary journey nyo. Hindi ko alam kung anong naging plano, no? The Bible was not clear kung ano nangyari na, sige, magkagalit sila, sige, balikan natin yung mga, basta ikaw, dito kami, ha? Hindi ko alam kung paano sila nagano. Eventually, ang nangyari is, may pinuntahang missionary journey si Barnabas at si Mark at si Paul, kasama si Silas, nag-depart din. Having commended by the brothers to the grace of the Lord, they went through Syria and Cilicia, strengthening the churches. So, again, ang nagsusulat nito is si Luke. No? At kailangan natin, we have to keep in mind that the motive of writing this passage is to tell us the workings of the Spirit. Ito ba yung workings ng Holy Spirit? Ito ba yung workings ng Holy Spirit sa early church? May away? No? Ngayon, excited na ba kayo sa susunod? Ha? Okay, wala nang susunod, no? Yun ang malungkot doon, wala na. Nabitin tayo, no? Oo, nabitin tayo. Bakit? Kasi gusto natin malaman paano nag-away. Paano nag-away? Di ba? Nagsabunutan ba? May sinabi ba? May sinabi ba? Di ba? Mas makikita natin, di ba? Barnabas unfollowed Paul on Twitter. Ganon, ano? Di ba? Tapos biglang, siguro, hindi ko alam, baka merong 3 Corinthians. Alam nyo ba na merong 3 Corinthians? Hindi lang nakapasok sa Bible. Kasi doon sa canon, hindi na siya isinama. Hindi ko alam, siguro dahil doon sa 3 Corinthians nakalagay doon si Apostle Paul, sino to? Ganon, may blind item, no? Hindi natin alam.
kung paano nag-away. No? Tapos, ito din yung magandang gusto nating itanong. Sino yung kinampihan ni God? Diba? Gusto kasi natin yun eh. Diba? Yung tension. Yung pag may mali, dito ko kampi. Diba? Gusto natin yun eh. It's human nature to choose sides. Bakit? Kasi pag kinampihan natin yun, tapos napuprove na tama, ano nangyari? Choice supportive bias. Galing ng choice ko. Sa Diyos ang luwalhati, akin ang kalahati. Diba? So gustong-gusto natin na ganun, diba? Na parang at least umaangat tayo ng onte, diba? Pagka nagkakaroon tayo ng significance dahil dun sa choice natin. Pero, the writer, Luke, makikita natin kung paano niya sinulat, wala siyang kinampihan. Tama? Meron ba dun sa ano niya na parang, and Barnabas, because he has a bad attitude, di ba? And Paul has a bad breath, they parted ways. Walang ganun eh. Di ba? Ang sabi lang, nagkaroon ng sharp disagreement. And they went on their missionary journeys. So, ang dami nating pwedeng itanong. Ako, nung bata ako at binabasa ko to, sabi ko, wala, baka lumabas ulit sa iba. Kung ano, nag-away ba ulit, nagkabati ba. Kung titingnan nyo po sa Book of Acts, wala na, hindi nyo na makikita kung ano nangyari. Pero ang better question po, no, for today is, why was this in the Bible? Bakit to kailangan ikwento? Ano sa tingin po natin? Ba't siya kailangan ikwento? Nag-away. Wala naging resolution. Workings of the Holy Spirit yung theme. But, ano nangyari? Diba? Now, ang question, why was this in the Bible? Alam niyo kung bakit? Because these things happen. Nangyayari talaga po siya. 'Di ba? Alam po natin 'yan and meron po 'di ba, alam natin 'to, ito aware na tayo. Meron din mga soteriological differences inside the body of Christ. Pag sinabing soteriological differences, merong mga naniniwala na free will, walang free will, 'di ba? May mga naniniwala sa tongues, may mga hindi naniniwala sa tongues, may naniniwala na dapat sa baptism, baby, dapat may yung baptism, yung naiintindihan na. Yung iba, dapat walang praise and worship. Marami tayong mga ganyan. At minsan, na nakakalungkot, mas nagdedwell ang mga tao sa differences. Diba? Even sa churches, sa church namin, magaling praise and worship. Ay, wala. Sa church namin, mas magaling. Nagpapataasan ng ihi. Diba? Mas nagdedwell tayo doon sa tapos mas nagkakaroon tayo ng significance dahil part tayo nung grupo na assumed natin na mas magaling versus the other. Yun ang nakakalungkot. Di ba? Pero, ito ang kailangan natin maintindihan. We can be different and both serve God. Minsan kasi, yun yung problem no? Na, di ba, naalala ko dati, yung pagka nang liligaw ako, tapos may karibal ako, sinasabi ko sa kanya, greater is He that is in me than he that is in you. Di ba? Minsan gusto natin ganun eh. Pag magkaiba tayo, ako anak ako ng Diyos, ikaw anak ka ng demonyo. Di ba ganun, di ba? Laging kailangan, pag nasa tama tayo, dapat yung isa mali. Pero pwede bang magkaiba tayo, pero parehas tayong tama? Pwede ba yun? Di ba? Pwede ba yun? O, tingnan nyo yung katabi nyo. O, pwede ba? O, di ba? We can be different and both serve God. Kung makikita po natin, si Barnabas at si Apostle Paul, they operated sa different spiritual gifts nila. Si Barnabas, mukhang dahil nakasabi na doon,
man of encouragement. So, exhorter siya. Ang goal niya lagi is to bring the person to wholeness. I-encourage yan. Bigyan niya ng second chance. Kaya pa yan. I-push natin siya. Pero siguro kay Apostle Paul, mas nandun siya sa rebuking, no? Sa prophetic, ano siya, no? Parang, hindi, kailangan, may ayos natin. Hindi pwedeng palyado. Kasi, pagka ganyan, tapos ginawa natin siyang part ng ministry, maraming at stake. So, they were both operating, no? Sa kani-kanilang individual spiritual gifts. It's just a matter, they are different, pero walang sinasabi ang Bible na merong mali sa kanila. So, pwede pala yun, ano? Na dalawa sila na magkaiba, pero pareha silang nasa Lord. Isa sa mga dangerous lenses na meron ng human nature is isipin, di ba? Hindi ko alam pero dati po nangyari sa akin to until meron ako nabasang book about influence. No? And sinabi na ang isa sa mga pinaka-dangerous na lens na pwede tayong magkaroon is yung lens na iisipin natin na tayo yung bida sa sarili nating storya, tapos merong mga kalaban. No? Ayan, kalaban yan. Ito, kakampi to eh. Ayun, ay kalaban yan. Yung meron tayong narrative in our brains na tayo yung mabait, tayo yung bida, tas merong mga kalaban. Yung mga kalaban yung mga hindi agree sa atin. Ay, kalaban yan eh. Alam niyo po, ang na-realize ko, nung binabasa ko po yung book na, if mabubuhay tayo doon sa lens na ganon, may hirapan tayong mag-succeed in life and may hirapan tayong mag-influence ng people. So ano dapat ang lens na kailangan natin kunin? Kailangan natin kunin na lens is lahat ng tao ay may kanya-kanyang context. Kaya siya ganun kasi meron niyang upbringing na hindi ka aware. Meron siyang pinagdadaanan na hindi tayo aware. And tayo, baka akala natin, lagi lang tayong anghel. Diba, sa kwento natin, pag nagkikwento tayo, diba, may nakaaway tayo. Pag nagkikwento tayo, yung kwento natin tayo yung angel. Diba? Yung mga kapangitan, naka-edit, naka-director's cut. Tapos yung director, sino? Ikaw. No? So, hindi natin ipapakita yung pangit nating side. Pero ang hindi natin nare-realize, merong mga tao na ang tingin din sa atin, tayo yung kalaban. So, pumupunta po tayo doon sa lens na yon, it will be very dangerous for us to cope, to succeed, and to build influence. So, kailangan nating alamin. Ako po, dati, ang ginagawa ko, pag meron akong mga tao na ayaw, kunyari, i-attitude yan eh, hindi ko sinasamahan. Pero ngayon, ang ginagawa ko po, pagka may attitude, mas lalo ako nagsispend time sa kanya. Para mas makilala ko kung bakit siya ganun. Tapos, ito in my story, hindi ko sinasabing ganito din sa inyo, pero sa experience ko po, 100% of the time, yung mga taong ayaw ko, tapos nag-spend time ako sa kanila, nagustuhan ko sila, at naging kakampi ko sila doon sa mga gagawin namin in life. So siguro maganda din na magkaroon tayo ng lens na hindi porket magkaiba kami, ako yung nasa Lord. Diba? Hirap din di ba? Sigurado ka ba na ikaw yung nasa Lord? Hirap din nun, di ba? Tayo pala yung wala. Pwede yun, na tayo yung wala. Now, ano nangyari dun sa story ni Barnabas and ni Apostle Paul? Paano sila nag-away? Ano nangyari? Di ba? Pwede natin tingnan na sayang, nakakalungkot, mentor pa naman pala ni Apostle Paul si Barnabas. Siya pala nagdala. No, pwede nating sabihin na nakakalungkot naman para kay Paul, tapos pwede nating sabihin na para kay Barnabas, grabe naman yung Paul na yun, walang utang na loob. Pero hindi na, yung Bible hindi na doon nagdwell eh. Saan nagdwell yung Bible? Di ba? What was worth noting was that 2 groups of missionaries were sent out. Yun ang nagmamatter. Naging 2 yung missionary journey.
mas nagkaroon ng expansion. Nagkaroon ng simultaneous ministry led by two powerful men. At yon, ang tawag po doon is multiplication over division. Nagkakaroon lang po tayo ng division pag yung isang panig na nawala, ay nakipag-away, ay nawala sa Lord. Hindi na siya tumuloy. Diba? Hindi ko alam kung anong mga reason. Umalis na siya, yun ang mas nakakalungkot. Diba? Yun talaga division na yun. Napunta siya sa ibang pananampalataya o hindi na siya tumuloy. Pero ang maganda is, if totoong nasa Lord, despite differences, parehas magpapatuloy sa Lord at parehas magbo-bloom yung ministry. Meron tayong nakikita, wala tampo ito yung pinapagawa. Di ba, meron tayong narinig na ganon? Aalis na ako, ito kasi alam kong pinapagawa ni Lord. Pagkakita mo, hindi na nawala na. Hindi na nakatuloy. Iba yun. Pero ang magandang storya is yung multiplication over division. Now, ang question, anong nangyari after? Ayan. Tingnan mo to, trick question yan. Sabi mo, tiningnan mo na sa Acts, wala na nangyari. Tama, wala na po nangyari. Wala na po tayong makikita na nangyari kung titingnan po natin yung Book of Acts. Ano na ba nangyari? Di ba? Wala na tayong makikita. Pero kung titingnan po natin yung mga ibang accounts at yung mga ibang sinulat ni Apostle Paul, meron tayong mga makikita doon. Uy, nawala. Ayan. Okay, so, ito po yung mga nangyari. No? Si Apostle Paul at si John Mark. Ayan. Ano yung last time na alam natin sa kanila? Okay ba sila? Hindi. Hindi sila okay. Di ba? Pero, makikita natin, nagkaroon po ng reconciliation. Kung titingnan po natin sa Philemon chapter 1, verse 24, sinabi doon, and so do Mark, kausap ni Paul, he was writing a letter, si Apostle Paul kasi eventually, nahuli siya, nakulong siya, 'di ba? Na house arrest 'yan Tapos nakulong din siya talaga doon sa totoong prison. Tapos sabi diyan, ayan, nagbibilin siya kay Philemon, sabi niya, and so do Mark, Aristarchus, Demas, and Luke. Anong sinabi niya kay Mark? Pati kala Luke, pati kala Demas. Ano sabi niya? My fellow workers. In-acknowledge niya noong time na yan na, fellow worker ko. Etong si John Mark. Binibilin niya kay Philemon. In-address na niya si Mark as his fellow worker. Tapos, after nan, nagkaroon din ng approbation. Yung 2 Timothy po, Yung 2 Timothy po is the last epistle na sinulat ni Apostle Paul. Okay? Sa 1 Timothy, 2 Timothy, dahil nakakulong si Apostle Paul, and alam ni Apostle Paul na patapos na yung oras niya, naghabilin siya kay Timothy sa dinidisciple niya. Mag-disciple ka, yun, sinabi niya yun. At yung i-disciple mo, dapat magdi-disciple ng disciple makers. Yan yung mga habilin ni Apostle Paul. Ganito dapat umarte ang isang pastor. Ganito dapat siya mag-behave. Ganito dapat mag-behave ang church leaders. Tapos, doon sa huling part, nung sa 2 Timothy, naghahabilin na siya. Siguro alam niya na mamamatay na siya. So sabi niya, padala yung cloak ko kasi winter na lumalamig na dito. Tapos, ano sinabi niya? Kay Timothy, si Luke ang kasama ko ngayon. Sinasabi niya to kay Timothy. Now, you get Mark and bring him with you. Basahin natin. Nababasa nyo ba? Hindi. Sige, basahin nyo. 1, 2, 3, go. Get Mark and bring. Diba? Biglang inaffirm na niya. Dati ayaw niyang isama. Pero eventually, years after, ang nangyari is, binili niya kay Timothy, isama mo si Mark with you because he is very useful to me for ministry. Para sa perspective ko, okay ang ministry niya.
Nakakalungkot nun, pagdating doon ni Timothy, dala yung cloak ni Apostle Paul, wala na si Paul. Patay na siya. He was beheaded. No? And what happened kay John Mark? Nagkaroon sila ng reconciliation, he was approved, his ministry was approved, and after that, ano nangyari? He was the writer of the Gospel of Mark. Di ba? Hindi natin alam na there's so much greatness dun sa tao na yun. Si Miles Monroe sinasabi niya, there is a book in each one of us. Na pagka na-cultivate tayo, nalagay tayo sa tamang tao, lalabas yung mga libro na yun. And John Mark was the author of the Gospel of Mark. Now, it made me thinking, no? Siguro nung time na nag-part way si Barnabas, pati si Paul, siguro nung time na yun, no, excited na si Mark, no? Dala-dala niya na yung bag niya, naka-field trip na, tapos dala-dala na niya yung mga sapatos niya, tapos nakita niya si Barnabas. Pagkadating, ba't ikaw lang? Asa si Paul? Wala eh. Bakit? Hindi ko alam kung ganito, no? Baka acting na lang ako. Ayaw ka niya kasama eh. Pabaya ka. Di ba? No? Ganun ba? Tapos sabi ni Barnabas, pero ako, sabi ko, bigyan ka ng one more chance. Sugalan natin. Now, kung ako, si John Mark, ang mafe-feel ko, hindi lang ako magte-thank you kay Barnabas kasi one-sided yun eh. Ang isipin ko, may mali nga ba sa work ethic ko? Siguro it made him thinking, baka meron nga akong kailangan ding ayusin sa akin. So imagine, yung encouraging spirit ni Barnabas plus yung correcting spirit ni Apostle Paul na once na pinagsama mo in harmony, it brought about good thing in that man. Kaya kami po ni Pastor MJ, no, sobrang magkaiba kami. Alam nyo po yan, sa mga nakatrabaho namin, parang medyo opposite kami. 'Di ba? Sa height pa lang, 'di ba? Siya matangkad, maliit. Pogi, matalino. 'Di ba? Si MJ yung masasabi natin na mas mabait. No? Bakit? Siya yung nilalapitan ng mga tao eh. 'Di ba? Ako hindi ako nilalapitan eh. Ewan ko bakit eh. Takot sila yata sa akin eh. Pero mas siya yung na-approach, no, ng mga tao. Pero ang point ko dito, hindi ko kailangan baguhin si MJ na maging katulad ko eh. At hindi ko rin kailangan maging katulad ni MJ, ni Pastor MJ. Ang point dito is, meron kanya-kanya kaming skills, personality, and spiritual gifts na pag magkasama kami, it will bring about good things sa mga nililid namin. Now, yung company ko na, sorry. Now, ang gusto ko lang maging take out natin dito is, pwede nating tingnan yung perspective ni Barnabas and ni Paul. 'Di ba? Pwede nating tingnan na ito yung way ko. Nagwo-work to sa akin. Baka pwede ko ipagawa sa lahat. No? Na ito pala yung dapat na ginagawa ng lahat kasi ito yung ginagawa ko eh. Pero ito po yung kailangan nating maintindihan. There is no one formula na magsosolve ng lahat ng problems. Hindi natin pwedeng sabihin na yung formula lang natin yung pinaka-the best sa lahat. We need people. Meron po akong mga dinidisciple, no? Meron akong mga members sa discipleship group na nag-ask sila, Kuya, pwede pa ba akong magpa-mentor sa iba? Diba? So sabi ko, sige, look for other mentors. Ako, ini-encourage namin yung mga mini-mentor namin na humanap pa ng mga mentors. Pero, kailangan nasa Lord, baka naman sa iba na mapunta yan. No? Kailangan din natin alalayan. Pero ang point lang po dito is,
meron po kaming nag-a-assist sa church namin na Back to the Bible counselor, si Pastor Ken. And karamihan po doon sa mga mini-mentor ko po is nagpa-mentor din po sa kanya. Iba yung approach ko as a mentor, iba yung approach niya as a mentor. And because of that, nung nakita ko yung combination ng mentoring namin, nakikita ko, marami sa mga dinidisciple na parang sabi ko, yun lang pala yung missing piece. Kasi it is foolish for us to think na we have all the answers. It will be foolish for us to think that tayo yung pinakamagaling. Ang kailangan natin maintindihan, sisters, brothers, lahat ng mga nanonood, is that we will need people to do God's will. We will need each and every one of you to accomplish God's will. Magkaiba tayo ng way, hindi ko trip mukha mo, hindi mo trip mukha ko, okay lang. Let us make it work. Instead of dwelling dun sa mga differences, tingnan natin how our differences can complement each other to bring about something good. Hindi pwede sa basketball team, puro point guard. Hindi pwedeng sa basketball team, puro center. 'Di ba? Kailangan yung differences na pe-play yung kanya-kanyang role para tayo maging body of Christ. So, ngayon, every time magkakaroon tayo ng leaders na ka-level natin na parang iba yung approach, huwag tayo ma-insecure. Parang mas magaling siya. Hindi. Iba siya eh. Iba ka. Ang mangyayari, mag-collaborate tayo. Magtulungan tayo. Para magawa natin yung pinapagawa ni God. Ito yung pinapagawa ni God. Pero iba lang yung pinapagawa ni God. Ay, hindi. Ito eh. Patay tayo doon. Kaiba. Diba? Kailangan parehas tayo. One. And next, pwede din po natin kunin in application yung perspective naman ni John Mark. Hindi pwedeng isang panig lang yung papakinggan mo dahil yun yung comfortable ka. Hindi yun yung parang, mas nakaka-encourage yun. Yung isa, puro sita yun eh. Ayoko dun lumapit. Hindi. We will need every input na kailangan natin. Because pangit man yan, masakit man yan, di ba? Alam mo, yung mga positive, negative inputs, pag pinagsama natin yan at magiging open lang tayo, tingnan natin, meron nga ba talaga akong problema? Tama ba? May point ba sila? Instead na, hindi, ayoko yan, dito na lang ako sa mentor na to. Gusto ko yung approach nito eh. Ano lang to eh, laging good vibes. Laging sinasabi lang nito, good job, kahit mali, good job. No? Diba? Meron kaming mga pinost doon sa Facebook na dapat namin hindi pinost. Sabi nung mentor na yun, okay. Diba? Kaya gusto ko doon eh, doon na lang ako. No. Yeah? If you want growth, dito sa limited time that we have on earth, get all the inputs na makukuha natin. Diba? Because ano yung nagpapagrow sa tao? Is it experience? No. Experience alone will not make us better. Experience will make us older. Experience alone is not the best teacher, nor experiences of other people is not the best teacher. Evaluated experience is the best teacher. Kahit na anong experience na dami mo, hindi ka naman nag-i-evaluate, hindi ka nag-i-introspect, hindi tayo nag-a-assess, nag-a-analyze. Wala. There's no learning. Learning comes pag tayo is pumupunta tayo doon sa point of acceptance na alam natin na mayroong mga different perspectives, pero lahat to makakatulong sa akin in a proper context. So, ang encouragement ko lang po sa body of Christ, sa ating simbahan, kung titingnan po natin, marami tayong mga hindi makakasundo dito. Marami tayong mga makakagalit. So sa mga leaders dito na naka-experience ng hurts at sasabihin natin, di bali, last na to. Hindi to last. Habang nabubuhay ka dito sa mundo na to, hindi ka makakaalis dun. You will experience conflicts, and that is the reality. Instead of running from it, embrace it and understand that it is part of God's pruning for our sanctification. Part siya. Diba?
part siya. Ano bang tinuturo sa akin ni Lord? At tayo, wag na tayo yung mga, di ba, makikita ba natin dyan nung after na nagkahiwalay si Apostle Paul, pati si Barnabas, alam mo, si Barnabas, bla bla yan eh. Si Apostle Paul, wala nang ganun. Di ba? You focus dun sa pinapagawa ni Lord, and wag na tayo mag-focus dun sa away-away. Paano ba tayo mas makakaserve kay God? Meron tayong mga differences, we cannot see eye to eye, pero that's part of life. No? Sa trabaho mangyayari yan, sa family mangyayari yan. And gusto ko makita natin yung church natin as family. Na mag-aaway tayo. Hindi ko sasabihin na pagka tayo, nag-grow tayo as Christians, nag-grow tayo, magiging perfect church na tayo, wala nang awayan. Walang ganon. Kasi kung may perfect church, wala pong perfect church, pero kung meron, wag kayong pumunta. Sisirain nyo lang. Dito na lang tayo lahat mga imperfect people, pero thriving to be one in God. Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you for your love. Thank you, Lord God, na despite our differences, despite na mayroong mga times na may mangyayari na minsan sumasama yung mga loob namin, we cannot see eye to eye. Lord, thank you for your word. Na pwede naming makita, we can see beyond our differences, we can see beyond our brokenness, we can see beyond our pursuit of significance. We can see beyond everything. And Lord, bigyan mo kami ng strength na magawa yun. Go beyond that. And maintindihan namin, Lord God, na may pinapagawa ka sa akin, may pinapagawa ka sa kanila. And Lord God, the most important thing is maging one kami in reaching our goal for you. Dahil Lord, hindi namin kalaban ang isa't isa. Ang kalaban namin yung enemy na ini-steal yung world from us. So Father, help this church in the name of Jesus. Bind this church. Tanggalin mo yung mga hurts and yung mga brokenness, and help us, Lord God, na mag-focus dun sa dapat naming maging focus. Na yung Muntinlupa is still a vineyard for us to work on. And Father, we cannot do it alone. We will need each and every member of this church. So, Lord God, may you just empower us. Help us, Lord God. Unite us. Strengthen us. Bind us with your love. Na kahit may mga masasakit na mga nangyayari sa amin, and that is the reality, Lord God, nakita namin that this church is beyond a Sunday gathering. This church is a family. And we will not run away from our families. Thank you, Lord God, for your love. Thank you, Lord God, for your insight. Thank you, Lord God, for your wisdom. Thank you, Lord God, for your faithfulness sa simbahan na to. At sa lahat ng mga gagawin namin, Lord God, sa lahat ng mga future conflicts na mag-a-arise, Lord, we lift them up to you. And naniniwala kami sa goodness mo, sa love mo. And we hold on to that. In Jesus' name we pray. Amen.